So yun nga guys, at marami ang usap-usapan sa naging 16th pick ng Portland Trail Blazers sa young Chinese prospect. Nabigla nga ang lahat sa taas ng posisyon ni Young Hansen sa katatapos lang na 2025 NBA draft, kaya naman marami ang nagkukumpara sa naging kapalaran ng ating kababayang si Kai Sotto na naging undrafted pagkatapos na magpalista noong 2022 NBA draft. Kahit na maraming NBA team private workouts na sinalihan ng ating kababayan, ay notable ang pagkasnab sa kanya sa NBA draft combine. Si Young Hansen naman ay hindi lang nagkaroon ng pagkakataon na makakuha ng mga private workouts, pero nakasali din siya sa NBA draft combine. Marami ang nagsasabi na kaya ito nangyari ay dahil sa marketing strategy, dahil hindi naman lingid sa kaalaman natin na bilyon ng mga tao sa China, kaya naman very lucrative ang market dito. Sa kabilang banda ay malaki din naman ang NBA market dito sa ating bansa. Yun nga lang ay hindi very lucrative ang kinikita dito kumpara mo sa China. Sa ngayon ay nagpapagaling pa rin si Kai sa kanyang injury at nananatiling undrafted and without any NBA call-ups, samantalang ang 20-year-old na si Hansen ay sasabak na sa darating na NBA Summer League. So ano nga ba ang ibig sabihin ng mga pangyayaring ito para kay Kai Sotto? For starters, pag-usapan muna natin kung bakit nga ba may mga nagsasabi na si Kai is built for the next level. May tangkad na 7'3" si Kai na mayroong 7'5" na wingspan. Siya ay isa sa matatangkad na prospect na nanggaling sa Asia. Pero hindi lang height meron ang ating pambato. Kai has the touch, passing vision at feel for the game. Ang kanyang basketball IQ ay nakuha niya sa paglalaro ng basketball hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa lahat ng bansang kanyang nalaruan. From dito sa Pinas, Amerika, Australia at ngayon nga sa Japan. Ayon sa mga nakakapansin ay ang kanyang court read ay off next level, at dahil dito ay tiwala ang kanyang mga nagiging teammates. Pero kung may mga upside ang ating kababayan ay mayroon pa rin siyang mga dapat i-improve to get to the next level. Unang-una na dyan ay ang kanyang lateral quickness. Sa NBA, ang pick and roll defense ay brutal. Ang mga tanong na kaya ba niyang makakip up sa mga gwardiya off switches at kaya ba niyang magdagdag pa ng timbang without losing his mobility, ang ilan sa mga tanong na parating nasa isip ng mga NBA scouts. Ayon sa kanila ay malapit na nga daw sa kanyang goal si Kai, pero hanggang sa ngayon ay nananatiling salita lamang ito sa mga naturang scouts. Nakakuha na sana ng momentum ang ating kababayan sa magandang pinakita niya para sa Gilas Pilipinas at sa Japan B-League, pero sa kasamaang palad ay nagtamo siya ng injury. Hoping for the best tayo guys na sana pagbalik niya ay ma-build up niyang muli ang nasimulan niya bago siya ma-injured at masustain niya ito until mapansin na siya finally ng NBA. Pero ang tanong ngayon ng marami ay how does Kai compare to other Asian bigs past or present? Hindi pa nga niya naaabot ang dominance ng isang Yao Ming, pero mas may passing game siya kumpara kay Yao at ang kanyang finesse sa paglalaro ay outstanding. Kay Zhou Qi naman ay palagay ko ay mas magaling siyang playmaker kaysa dito. He's getting there to be the most dominant big ng Asia sa kasalukuyan until Young Hansen happened. Kinuha ng Portland si Young 16th overall sa first round, making him the first Asian big drafted since Zhou Qi. Ayon sa mga scouting report ay explosive, agile at switchable or isang modern big man nga daw si Young na hulmang-hulma sa structure ng laro sa NBA sa ngayon. Ayon sa mga reports ay isang project player itong si Young kung saan posibleng magkaroon siya ng slot sa Trail Blazers mismo or paglalaroin muna nila ito sa NBA G League. Kung ikukumpara kay Kai ay mayroong passing at high basketball IQ ang ating kababayan, samantalang ang bentahe naman ni Young ay kanyang mobility at pagkakaroon ng two-way player upside. Ayon sa mga scouting report ay isa sa mga weaknesses ni Young ay ang kanyang inexperience, which is understandable dahil incoming rookie pa lang ito at ang isa pa niyang weakness ay ang kanyang poor decision making. Makikita natin lahat yan guys kapag nagsimula na ang NBA Summer League kung saan una nating makikita sa isang NBA game ang surprising draft ng Portland na si Young Hansen. Don't get me wrong guys pero malaki ang potensyal ni Young, pero definitely hindi pa tapos ang boxing para sa isang Kai Sotto. Mas bata nga si Young Hansen pero bata pa rin naman ang ating pambato at hindi pa huli ang lahat. Ang kanyang pagbabalik sa Koshigaya Alphas at ang kanyang paglalaro sa Gilas Pilipinas ay ang kanyang magiging audition para sa kanyang NBA dream. Kung masusustain niya sa kanyang pagbabalik galing injury ang kanyang form bago siya ma-injured, ay malaki ang posibilidad na makakuha siya ng NBA Summer League invite sa 2026.
Ang kailangan lang talaga ni Kai ay second chance para mapatunayan ang kanyang improved skills and weaknesses. Well, isa lang ang sigurado dito guys. Ang pagkukumpara kay Kai Sotto at Young Hansen ay paniguradong magpapatuloy at makikita natin in action sa mga future games ng FIBA kung saan magkakatapat ang China at ang ating gilas, Pilipinas.